Hi guys! Happy Tuesday! It is 1:59 ng hapon. Maaga na tayong umalis guys para antayin si ate dito sa harapan ng kanilang school. This week talaga guys, parang uulan or maulan ang ating weather. Isang linggo yata to. Last week din, ganon. So, kesa naman si ate ay maglakad dun sa may bandang gilid ng school nila, so, para sunduin ko sa bahay ng kaibigan namin. Dito na lang tayo sumusundo sa front entrance pick up and drop off. Dala-dala natin ang ating Chromebook, pati na din ang ating iPhone dahil susubukan nating mag-documentation. So, meron tayong trabaho today. Umuwi muna ako sa bahay. Nakarating tayo sa bahay guys bago mag 12 o'clock. Nakapamili tayo ng ilang groceries sa tindahan. Yung Louisiana na baby back ribs guys ay naka 30% off. Bumili tayo ng 4 na piraso. Masarap yun gamitin guys or lutuin pag nagaano tayo, miswa, or nagkakaldereta tayo o kaya naman ay sinigang. Lalo na ngayon ay malapit ng mag-winter. Perfect na perfect yan. So nilagay natin yan sa freezer. Tapos naubos na rin yung ating binake na apple pie. Meron pa tayong ilang piraso ng mansana sa bahay na hindi natin nakakain. So mamaya pagkadating namin ni ate sa bahay, magpapatulong tayo kay ate na mag-cut and mag-peel ng mga apples para gawing apple pie. Ako lang guys, halos yung nakaubos ng ating apple pie dahil talagang napakasarap. Lalong-lalo na meron siyang kasamang pikan. And then, nilalagyan natin ng whipped cream on top. So, subukan natin na tapusin yung ating documentation. So, ano naman. Ngayon walang home game or walang away game si ate. Pero depende na lang yun kung meron siyang homework. Pero si Jay naman ay meron ding swim practice. So, ihahatid siya ni daddy. Nagluto lang ako for lunch ng sinigang na trout. Para din siyang salmon guys. So, dahil si daddy ay nakauwi sa bahay bago mag 1 o'clock, nagmadali tayong magluto ng aming ulam. At nag-enjoy naman kami ni tatay. Kaya sobrang happy tayo sa ating. So anyway, kahapon, meron si ating home game. Kaya nanood kami ni daddy. Nanalo ang ating JV and varsity against Altoona. So umabot ng 3 sets ang varsity and then 2 sets naman ng JV. Pagkatapos ay si daddy ay hinatid na nga si Jay sa kanyang swim practice. Nauna pa kaming umuwi ni ate. Usually naunang umuwi si daddy at saka si Jay. Pero dahil hindi tumagal ng 5 sets yung mga varsity guys, maaga rin kami nakauwi. Siguro mga bandang 8:45 or mag-aalas 9 na kami nakarating sa bahay ni ate. And then sila daddy naman ay around 9:15. So pagkarating natin kahapon or kagabi, nagmamadali akong magluto ng chicken noodle soup para kay Jay dahil 2 hours yung kanyang practice every day. From 6:45 to 8:45 ng gabi, lagi siyang gutom. At imbes na kumain siya ng chips, kahit na masakit ang likodan natin at kahit pagod na rin tayo kahapon, sinubukan ko pa rin siyang lutuan ng chicken noodle soup. And then si daddy naman ay air fry ko siya ng 2 hot dogs. Dahil maaga rin siyang kumain ng dinner kahapon. So, hindi tayo masyadong busy this week sa ating regular na work dahil konti lang ang ating patients. Ganun talaga ang trend sa ating trabaho. And because we're not full-time, meron talagang time na parang ilan lang yung ating nakikita in a week. But that's very okay din kasi nagkakaroon tayo ng chance na maglinis sa bahay. So, nakapaglinis ako ng ating closet. Meron na naman tayong 3 bags na malalaking basket for donation. Yung mga hindi na natin nagagamit na mga damit, idodonate natin yan. And then,
ano talaga guys, mabait sobra si God dahil nung Friday nag-interview ako for another work at thankfully ay tayo ay natanggap. So nakatanggap tayo kagad ng offer letter. Interview ko is Friday. Nakatanggap tayo ng offer letter ng Friday din ng gabi. So nag-interview ako ng bandang 1:00 ng hapon. Tapos na-meet natin yung big boss and then yung dalawang manager. And then sa hapon guys, mga around 5 o'clock, nakatanggap ako ng email and voicemail na binigyan tayo ng offer para sa trabaho. So very thankful tayo dahil at least magkakaroon tayo ng supplement maliban pa sa ating home care. Meron pa tayong iba pang. So, natapos na pala ang ating second video. But anyway, ano ba yung sinasabi ko guys? Ayun na nga, meron na naman tayong panibagong blessing. So, masayang-masaya tayo dahil magkakaroon tayo ng supplement para sa ating pangkabuhayan showcase. So, si Daddy naman guys, pag mga ganyan na mahina yung ating trabaho, hindi naman siya yung katulad ng sabi ko sa inyo, napakabait. Hindi tayo masyadong nape-pressure na kailangan mo maghanap ng work or konti lang yung kinikita natin. Kasi guys, syempre marami tayong binabayarang mga bills. Maraming gastos ang ating mga anak. So, pagka wala tayong masyadong patient, medyo na-feel bad din ako. Hindi ako sanay na walang masyadong naitutulong sa ating mga gastusin pang araw-araw. Lalo na dahil yung mga anak namin ay very active sa kanilang mga sports. Ang pagsusports guys ay hindi biro. Talagang malaki din yung nagagastos natin sa mga bata. But tayong mga magulang, yan naman ang ating obligasyon or responsibility na suportahan ang ating mga anak. So dahil isa lang naman ang sports nila at talaga naman nag-i-excel ang mga mga bagets na mga anak natin. Kaya kailangan talagang suportahan sila. So medyo pricey din yung mga gamit or yung pag may mga games sila, away games or home games. Tapos ganoon din si Jay, kapag meron siyang mga swim meet, kailangan mo ring magbayad. So hindi yun libre guys, yung mga nakikita nyo pag mag-tournament sila, lahat yun ay may bayad. Pero dahil nag-e-enjoy naman sila, okay na okay lang naman. Kami naman ni Daddy, basta nakikita namin na nababalance nila yung kanilang sports and school, wala tayong problema dyan. Ang mga magulang, ang kaligayahan na natin na maibigay sa ating mga anak, yung kanilang mga kahilingan or yung mga magpapasaya din sa kanila. Like si ate talagang, medyo late na siyang nag-start sa volleyball. Nung middle school lang siya nag-start. And sobra naman talaga siyang nagpupursige at nakikita naman natin na nag-i-improve siya every time nagkakaroon ng tournament. So, sabi nga natin, kahit na toxic ang ating buhay bilang parentals dahil sa mga practices and tournaments, ay okay na okay lang yan. Ibibigay pa rin natin sa ating mga anak ang ating 100% na suporta. At kaya naman tayo talaga nagtatrabaho para sa ating mga anak. Shout out sa mga magulang dyan na walang ine-expect na kapalit. Basta lang, magsumikap lang at mag-excel or maging happy ang ating mga anak. Okay guys, I think this is the last part of the video for today. Si Daddy umalis na rin. Nakita ko nag-prompt na yung cellphone natin na umalis na rin siya. Dahil si Jay ang labas ni Bunso ay 2:50 ng hapon. It is 2:11 na ng hapon. Si ate lalabas na in few minutes. Si Jay naman ay 2:50. So, sa umaga, like I said, ako ang naghahatid kay Bunso. Si Daddy naman ang naghahatid kay ate. So, opposite kami ni Daddy. Ako yung sumusundo kay ate. Si Daddy naman kay Jay. Para meron tayong chance na mag-touch base sa ating mga anak. Ngayon na malalaki na sila guys, bihirang-bihira na silang lumalabas ng kanilang mga kwarto. Wala na tayong masyadong movie night, wala na mga ganun. Ito yung time na mas gusto na nilang kasama or kausap yung mga friends nila. So, ang rule natin sa bahay ay
Kapag dinner, kakain tayong sabay-sabay kapag kaya, kapag walang mga games, walang mga practice. Especially pag weekends. And then, sa umaga guys, yun na yung time natin mag-touch base or makapagkwentuhan sa ating mga anak. Kamustahin sila sa mga bagay-bagay. So, si daddy ang kay ate sa morning. I don't know kung anong pinag-uusapan nila. Very awkward naman kung si daddy magtatanong about crushes and whatnot. But just to touch base lang about school, about sports. Ganun din naman kami ni Jay. Ngayon yung anak ko ay, malapit na siyang mag-turn into a teenager. So, medyo hindi na rin masyado nakikipagkwentuhan si Bunso. Nakakamiss yung mga times na kasama ko pa siyang mag-picture or nangungulit pa. Pero ngayon parang talagang ayaw na nilang masyado kaming kausap. Mas gusto na nilang maglaro lang or manood lang ng YouTube or kausapin yung mga friends nila. Which is I think normal naman sa ganitong age. But we always see to it na meron tayong together time as a family. Like yung meals, importante sa atin yun. And then, nag-church tayo together. Sabay-sabay kami nagsisimba every Sunday. Importante yon. So, yung mga ganong bagay, na lang natin, mini-make the most out of it na lang natin yung pwedeng maibigay sa atin na oras ng mga bata. Lalo-lalo na nga dahil high school na nga si ate, napakaraming homeworks, and then the practice ng volleyball is napaka-toxic din every day, 2 hours a day. Napaka-stressful din at nakakapagod. So, ayaw naman natin silang pilitin na mag-sit down pa kasama kami at makipagkwentuhan. So, naiintindihan natin yung mga ganyang sitwasyon ng ating mga anak. Anyway, yan lang muna guys for today's video. Again, happy Tuesday to all. Remember, family time is the best time and every gising is always a blessing. Bye!